Wasak ang kamay ng isang binata sa Cagayan matapos masabugan ng plapla. Padami rin ng parami ang mga biktima ng paputok kahit wala pang bisperas ng New Year. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, may mga isinugod na ba dyan na biktima ng paputok? Nikki, sa ngayon nga, 0. Wala pa rin kaso nga na firework injury. Dito nga yan sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Nakabilang nga po sa mga ininspeksyon ng Department of Health kanina. Meron din silang mga pasample kung paano nga yung mga posible mangyari sa mga mabibiktima ng paputok. Dandan lang, Dok. Ow! Dandan lang po, Dok. Napahiyaw ang pasyenteng ito na kunwari naputukan sa kamay ng illegal na 5-star at plapla habang nililinis sa kanyang sugat sa isinagawang simulation sa mga mapuputukan sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila kanina. Ininspeksyon yan mismo ni Health Secretary Ted Herbosa. Linisin muna, after linis yan, i-x-ray pa yan. Tapos kung may mga i-operahan yan, i-debris pa yan. Or aayusin yung bale. Handa na rin ang mga aparato nila para sa mga kailangang operahan. Ganyan din ang sitwasyon sa emergency room ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Gamit ang buto ng manok, ipinakita rin doon kung paano ang gagawing pagputol sa daliri ng mga mapuputukan. We can use the giggly wires or the rongeurs to cut the bone po into two. So we have the assistant po to hold the other end. So ito po, if ever po na naputukan yung kamay at kailangan po nating putulin yung part na hindi na po natin masasave. Naitala naman kanina ng Department of Health ay 7 kaso ng naputulan ng bahagi ng katawan dahil sa paputok. Ang biktima, 19 years old na lalaki mula sa Cagayan Valley. Warak ang kanyang kaliwang kamay, bunsod ng sinindihan niyang plapla. Kasama siya sa 11 bagong kaso ng fireworks-related injuries nitong magdamag. Kabilang din sa mga bagong biktima isang 72-year-old na lalaki mula Metro Manila na tinamaan ng kwitis. Suma total, 107 na ang mga biktima ng paputok, hindi pa man bisperas ng bagong taon. Sa kabila nito, naniniwala si Secretary Herbosa na hindi dapat tuluyang iba ng paggamit ng mga paputok. Meron na rin naman daw mga ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng mga paputok. Hindi total ban. We still have the benefit of this beautiful fireworks para hindi rin mawala ng trabaho yung mga gumagawa ng fireworks and then mag-e-enjoy tayo. Bukod sa mga mapuputukan, nakabantay rin ang DOH sa tinatawag nilang trauma cases. Kabilang dyan yung mga madidisgrasya sa lansangan dulot ng kalasingan. Paulit-ulit na paalala ng DOH, huwag magmaneho kung nakainom. People die from alcohol, drunk driving, and pwedeng makasagasa ng bata. Yung bata hindi uminom. Pero yung uminom sa party, pauwi, nagdadrive ng malaking SUV, hindi niya nakita yung bata. Nikki, bukas nga, bisperas ng bagong taon ay mag-i-inspeksyon nga ulit itong DOH sa iba pang mga ospital nga sa Metro Manila para nga matingnan yung kanilang kahandaan sa posibleng buhos ng mga pasyente. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.